Kapapasok lang po na balita, pumanaw na po si Angelito San Juan na isa sa mga biktima ng pagsabog sa 2 Serendra Condominium sa Taguig City. At kaunay po niya makausap natin si Atty. Raymond Fortun. Atty. Fortun, good morning po. Arnold, magandang umaga po sa inyo. Ano po ang naging sanhi ng kanyang kamatayan? Gayong nakita natin na medyo yung una niyong balita sa amin, stable na, pero nito mga huling araw, ano ba na obserbahan? Well, talagang umpisa pa naman, talagang wala naman sinasabi yung mga doktor na in the clear na siya o na talagang gumagaling na. Opo. Yung pong mga burns po niya ay, yun po yung unang-una talaga na makikita na gumagaling. Pero Opo. yung pong laman loob niya, hindi rin talaga magawa ng paraan dahil nga din dun sa pagiging masela ng kanyang kondisyon. For the past probably 10 days or more, almost daily po yung kanyang blood transfusions kasi nag-iingat po yung mga doktor dahil po sa infection. Pangalawa po ay meron talagang malaking epekto po dun sa kanyang kidney. Okay. Araw-araw po siya na nagkakaroon ng dialysis, hindi po nalilinis ng mabuti yung katawan. So yung pong kanyang breathing, hindi pa rin po nagbabago, talagang kailangan pa rin po niya ng ventilator support. And yung pong kanyang heart rate for the past several days po, taas pa ba. So, wala pa po naman ako nakukuha na official na medical na death certificate from the doctors. I will be getting that this morning. Opo. Pero I would think that the cause of death most probably may have been multiple organ failure as a result po ng effect po ng blast. Opo. Anong oras o opisyal na nalaman niyo siya ay pumanaw na? Pinaalam po sa akin ng kapatid niya na siya po ay namatay at 12:20 this morning. Opo. Sa legal na aspeto ho, attorney, ano magiging epekto nito? Nakuhanan ho ba siya ng statement kaugnay nung nangyaring insidente? No po. At no time po na naging sufficiently lucid po siya o gising para po makakuha ho ng magandang salita from him. Opo. Ang talagang last po na report tungkol dito, doon sa pangyayari, ay yung pong kanyang naisiwalat kay Herminia Ochoa noong pong mga 5 or 10 minutes after the blast. Ang sinabi niya po is that palabas siya nung unit, kahawak lang niya nung doorknob and bigla pong nagkaroon ng pagsabog at naramdaman niya na parang nakukuryente siya. Okay. May epekto ba ang pagyaon ni Angelito San Juan para mapanagot natin ang sino man na attorney? Well, sa tingin ko po, there is more than sufficient evidence on site, dun sa pinangyarihan ng blast para ho makagawa ng konklusyon kung ano talaga yung nangyari. Si Mr. San Juan naman would only be parang cherry on top of the cake dito. Yung kanyang kung ano yung talagang movement niya nung mismong at that precise moment na pumutok. Pero from the looks of it, dun sa mga makikita naman, ang gaya nga sinabi ni Secretary Roas, napaka-normal po nung movement. So, ako, I don't want to jump ahead of yung mga investigators, pero yung pong pagsabog, pwede po kasi na nangyari ito. Pagpatay pa lamang nung light switch, pwede kong enough na trigger na po yun, para sumabog. Opo. Or yung pagbukas po ng pinto. Or kagaya nung napag-usapan namin ni Colonel Haudian ng Interagency Task Force about 2 days ago, as simple as static electricity, yung napadaan lang po yung paa doon sa carpet, would be more than sufficient po para magkaroon ng putok. So, sa akin po, hindi na masyado ganun ka-material talaga yung statement ni Angelito San Juan other than just to complete yung puzzle. Okay. Attorney, nakikiramay po kami. Maraming salamat po. Maraming po salamat at magandang umaga po sa lahat. Attorney Raymond Fortun.